Mabuti po ng Diyos. Amen. Sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, mabuti po ang Diyos. At gusto ko pong ayun, kasi po totoo po na it was not I but the Lord. Amen. Hindi po natin kaya kung wala po yung pagsama ng Panginoon. And nagpapasalamat po ako sa Lord kasi kung nakikita niyo po yung tindahan namin ngayon, dati po yan, maliit na table lang. And mula po sa isang palengke, kami nagtinda for 11 years. Pero naundoy po kami doon at dumanas ng maraming pagsubok. Nalugi po kami doon. And pagpunta po namin ng Bulacan, ang plano ko po talaga, magtatrabaho. Tapos, pag nakaipon, magnenegosyo po ulit. And nakakatuwa po talaga ang Lord kasi yung plano natin, hindi po talaga yun, yung plano po ng Lord. Basta po nung pumunta ako ng Bulacan, ang hawak ko po na verse ay, ano man po yung hawak kong pera, lagi ko po yung tinataas sa Panginoon. Kasi po, nung malugi po yung negosyo namin na una, yung anak ko po na panganay, every month nasa hospital. Kaya nabaon po kami sa utang at halos lahat ng kamag-anak nautangan po namin. And talagang yung prayer ko sa Lord, Lord, i-bless mo kami kasi gusto kong makabayad. And alam niyo po, general manager po yung uncle ko sa kumpanya. Lakas ng backer ko pero hindi po ako makapasok. Tapos sabi ko sa Lord, Lord, ano po ba plano mo? Kaya po yun, habang nakatira po ako sa company, sa barracks, kasi po nagtatrabaho doon yung husband ko bilang isang welder. And nakita ko po yung mga tao, ang daming tao. Tapos, sabi ko, pwede ba ako magtinda dito? Hindi po ako cook, pero sabi ko, gusto kong magluto ng merienda. And nag-start po kami noon na magluto. Sabi ko, nagpaalam po ako dun sa isang leadman na inaprubahan naman po nung isang para po siyang yung pumahawak po sa company na parang yung mga titulo ganon. Siya yung nag-aasikaso na pag may mga lupang bibilhin. Sabi ko, pwede ba ako magtinda ng merienda ng tao? Sabi kong ganon. Yung banana cue, pancit, ganon. Yung ganon lang po, maliit lang po kasi wala naman po kaming puhunan that time. Kaya pinayagan po tayo, glory to God. At alam niyo po ba na ang puhunan ko po ay 2,700 lang that time. At sa isang lamesa lang po. And to God be all the glory. Alam niyo po ba, napakabuti ng Diyos kasi yung puhunan ko po na 2,700, every time na ipapamili ko po yun, tinataas ko po yun sa Lord. At inahawakan ko po yung verse sa Luke. Hindi pa po ako worker dito noon, pero yung heart's desire ko noon na, Lord, maghahanap ako ng church pagdating ko ng Bulacan. And yun po, nakapag-church po ako noon sa Pulong Buhangin kay Pastor Dennis. And naalala ko po noon, nag-tithes ako 20 pesos. Sabi ko, Lord, hindi po ako sanay mag-tithes ng 20 pesos kasi negosyante po ako dati eh. Di po ba? So pag negosyante po tayo, malaki po yung perang inahawakan. Kaya sabi ko, Lord, hindi po ako sanay. I pray na ito na po yung last na ganito kaliit, Panginoon, dahil alam ko po sa puso ko na pagpapalain mo ko. And noong time po na yon, nagturo po si Pastora Kay doon sa Pulong Buhangin. Inanoint niya po yung kamay ko ng langis, pinahiran niya na lahat ng hahawakan ng kamay ko pagpapalain ng Diyos. And to God be all the glory. Alam niyo po ba na from 2,700 po na puhunan, lahat po ng utang namin, kaliwat kanan sa mga kamag-anak, nung pagpalain po, pinagpala po talaga kami ng Diyos. Kasi po, alam niyo po ba, hindi ko ine-expect na sa maliit na table na yon, every 2 weeks po, bumibilang na po ako ng 400,000, 500,000. Amen po. Alam niyo po ba na nung binigyan po kami ng Lord ng pagkakataon na ganun, lahat po ng utang namin na bayaran,
And pandemic days po, alam niyo po ba, nagpapatayo po kami ng 5 pinto ng apartment. Kaya to God be all the glory, sa Diyos lang po ang lahat ng kapurihan. Thank you po.